Alakusyo, ikalawang linggo ng Kwaresma, tema, ang layunin ng Legion, kalawalatian sa pamamagitan ng kabanalan, 1st of March 2025. Kabanata 2, Bagay, Pahina 11-12. Ang Legion of Mary at ang kalawang linggo ng Kwaresma na nakatutok sa transfigurasyon ni Jesus ay konektado sa mga pangunahing tema ng handbook na personal na kabanalan at kalawalatian ng Diyos at apostolado ng Inner Circle. Ayon sa opisyal na Legion of Mary Handbook Kabanata 2, object ay tumutukoy sa layunin ng Legion bilang ang kalawalatian ng Diyos sa pamamagitan ng kabanalan ng mga miyembro nito na binubuo na pamamagitan ng panalangin, aktibong pagtutulungan sa ilalim ng patnubay ng simbahan. Ang pundasyon ng pahayag na ito ay matatagpuan sa mga pahina 11-12 na nagbibigay diin sa personal na pagkakabanal na nakakamit sa pamamagitan ng dalawang haligi, panalangin, aktibo o risikadong gawain. Sa konteksto ng dalawang linggo ng Kwaresma at Legion of Mary Handbook, tinutuloy ng mga ama ng simbahan ang agawat ng pagitan ng pagpapagong anyo at layunin ng Legion sa kalawalatian sa pamamagitan ng kabanalan. Makikita natin sa pahayag ni St. Leo the Great tungkol sa kalawalatian bilang layunin ng katawan. Itinuro ng San Leo the Great ang pagbabagong anyo ay sinasadya upang alisin ang iskandalo ng krus sa pamamagitan ng pagpapakita. Bilang mga lehionaryo, makikita natin ang Legion Connection sa pamamagitan nito na aayon ito sa layunin ng handbook ng kalawalatian ng Diyos. Binigyan din ito ni San Leo ng mga ulo o Jesus ay dapat mangyari sa mga miyembro legionaries. Para sa isang legionary, ang personal na kabanalan ay hindi para doon. Gayon din makikita natin si St. John Chrysostom na nagsalita tungkol sa kabanalan sa pamamagitan ng paglilingkod at kanyang pagtutungon na makita ang kanyang komentaryo sa Mateo ni San Juan Chrysostom. Bilang mga lehionaryo, subukan nating makita malinaw muli ang Legion Connection kapag binasa natin ang handbook na tahasang inuugnay ang personal na kabanalan sa aktibong pagtutulungan sa gawain ng simbahan. Sa hiwalay na pamumuni-muni ngunit sa pagdadala sa liwanag sa tabor sa mga lambak ng kasalanan o pagdurusa. Makikita natin ngayon ang uncreated light at theosis. This teaching invited us to reflect habang pangunahing binibigyan diin sa tradisyon ng silangan. Ama ng liwanag sa pagbabagong anyo bilang kalawalatian ng Diyos na nagabago sa pagkatao ng tao. Mahalaga sa atin bilang mga legionary na maunawaan na ang Legion Connection, the object of the legionary, ay para sa mga miyembro na maging buhay na kopya ni Maria sa ganap na sumasalamin sa banal liwanag na ito. Nais kong anyayahan kayong tignan pagnilayan ang koneksyon ng Ebanghelyo para sa dalawang linggo ng Kwaresma na nagpapakita ng layunin, glory at koneksyon sa Catechism of the Catholic Church. Inuugnay ng Catechism of the Catholic Church sa kalawang linggo ng Kwaresma, object of the Legion of Handbook, ang pamamagitan ng pagninilay sa kaharian ng Diyos at pagbabago ng kaluluwa. Una, pagbabagong anyo bilang isang sacramental preview. CCC 554 ay nagpapaliwanag na ipakita ni Jesus ang kanyang kalawalatian upang palakasin ang mga disipulo para sa krus. Koneksyon ng Legion. Ang handbook ay nakasaad na bagay na kalawalatian ng Diyos kung paano ang pagbabagong anyo ay isang klase ng kaharian na gawin ng legionary ay maglagay ng isang preview na pag-ibig kalawalatian ng Diyos sa mga binibisita nila at tinutulungan sila na makita ang kanilang tao. Ang pagpapanawagan sa kabanalan, CCC 2013, na lahat ng mga Kristiyano ay tinawag sa ganap na buhay Kristiyano na kung ano man mismo ang tinutukoy ng handbook bilang kabanalan ng mga miyembro nito. Legion Connection ng Catechism ay nagsasaad ng espiritual na pag-unlad patungo sa mga matalik na pagkakaisa ng ni Kristo. Sinasalamin ito ng handbook sa pamamagitan ng pag-iit ng pangunahing paraan ng Legion para dito. Ikatlo,
Pakikilahok sa misteryo, CCC 568 ay nagsasaad na panibagong anyo ay nagbubunyag ng kalayaan o katagagayan, muling mabuhay sa katawan. Ang Legion Connection ay makikita sa mga miyembro na maging magbuhay ng kalarawan ni Maria sa pamamagitan ng pagsusumikap para sa kabanalan sa Legion of Mary, nakikilahok na magbagong anyo sa estado ng biyaya. Ang Legion of Mary Handbook Kabanata 2 ay maganda na pagpapahayag ng mga layuning legion at kalawalatian ng Diyos sa pamamagitan ng kabanalan ng mga miyembro nito, kung paano ang pagbabagong anyo ay magpapakita na pinangakong kalawalatian ni Jesus. Ang konsepto ng inner circle at presidium ay nagliliwanagan sa sandaling dinala ni Jesus ang mga disipulong sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok upang makita ang kalawalatian. Ang handbook ay nagpapakilala sa atin na ang legionary ay dapat isang instrumento ng banal na espiritu, katulad ng piniling disipulo na nakasasad na panibagong anyo, ang utos mula sa tinig sa ulap. Ito ang aking minamahal na anak, pakinggan niyo siya. Ang kabanata na 33 ng handbook sa pamamagitan ng tungkulin ng legionaries ay nagbibigay diin sa kalagahan ng pagsunod at walang pagpapakulang-kulang pangkinig sa banal na Espiritu Santo at otoridad ng simbahan. Kaya naman, sa panahon ng Kwaresma, ang mga pagmumuni-muni, continuous conversion, the mountain, ay nagpapakilala sa atin ng ating paglalakbay ay nababago sa atin. Ang ating tema, the object of the Legion of Glory through holiness, ay nag-aanyaya sa ating pagnilayan ng Ebanghelyo, pagbabago anyo na nagbubuhat kay Kristo. Ang pagiging relihiyosong pari, kapatid na babae, laiko o opisyal ng Legion of Mary ay maaaring maging handulan ng kabanalan. Maaring mahulog tayo sa pag-iisip na kung saan lahat dahil dito. Halimbawa, maaring igiit ng isa na ako ay isang pari, alam ko ang lahat, nag-aral ako ng maraming tao at ikaw ay isang laiko lamang. Katulad nito, maaaring sabihin ng isang reliyosong babae na palagi akong nagdarasal sa harapan ng simbahan. Ang isang laiko ay maaaring magpahayag, ako ay aktibong kasangkapan ng simbahan, gumagawa ng nagpapakabuti upang lalong akong maparito ng 30 taon at hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo sa simbahang ito. Maaaring sabihin ng isang matagal ng miyembro, ako ang presidente ng senior curia ng halos 45 taon. Ang mga saloobing ito ay maaaring makubli sa kakayahan, the object of the Legion, sa pagtungis ng glory through holiness. Alalahanin natin ang napakabigay na inspirasyon nito. Walang sinuman ang napakasama para mapataas. Hinihikayat tayo nito na tumulong sa pag-angat ng mga kaluluwa tungo sa kanilang sariling pagbabagong anyo ng biyaya. Ang mga relihiyosong hinihimok tumuon sa kanilang sariling patuloy na pagbabagong loob upang hindi nila mapabayaan ang kanilang espirituwal na karanasan sa bundok Tabor. Para sa paginili talakayan, nahanap ba ako ng karanasan sa bundok Tabor? Para lamang sa sarili kong kaginhawaan, hinahayaan ko bang baguhin ang anyo ng aking buhay? Panalangin kung paano ko nakikita pinaglalikuran ang Diyos. Iginigit ang handbook na walang gawaing napakaliit kapag ginagawa natin ang ating legionary work. Kasama si Maria, binago natin ang isang simpleng pag-uusap tungo sa isang banal na pagtungo. Pagpapatunay ng kabanalan ay pinakamahalagang kapangyarihang kasangkapan para dito.